Pai. Good morning. Good morning din mga kaponi. Ang aga tatay. Andito na kami para sunduin ka. Nakabihis na si tatay. Oh. Kanina ka pa tatay. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon tatay? Ito nang dito, mayroon pang tag-isa ka. Yung tumitibok. Bakul ba? Yung dito mo sa may balakang medyo masakit. Ito. Namamanhid. Ngadi. Sa light. Sige. Yung mga papel na galing sa ospital, itong dalawa lang po. Ito sa Sa provincial. ito sa provincial. Dalhin na rin natin. Pati yung sa yung card na maliliit, dalhin natin para yun hindi na tayo mahirapan sa paghingi ng record doon. Yun na lang ang titingnan doon sa computer. Para Sa akin sa ang dalawa ito. itong isa. Ito ko ito. Iwanan na lang po yan kasi itong isa sa private hospital. Tapos yung isa naman, yung nandun kay Nanay Tita ay nasa ano yan, galing ng provincial hospital, yung pinaka-latest ni Tatay Abilino na record ng check-up. Sige po, nag-almusal na po kayo tatay, kumain muna. Nagpakain na rin ng mga manok. Kasi papunta daw siya ng downtown. Bili daw siya ng bago. Ayan. Tara, let's go. Samahan niyo po kami mga kaponi. Tara tatay, let's go. Motor? Ayaw. Sige, tara. Katatapos lang po yung aming check-up. Inabot na po kami ng gabi. At nandito po yung resulta ng kanyang blood chem. Sa atay po niya ay normal po. Wala nang pong problema. Tapos meron po doon naman sa kanyang blood sugar. Meron pong nakitaan ang doktor dito sa kanyang blood chem na nasa borderline po si tatay, na ibig sabihin na kinakailangan na mag-ingat po si Tatay Abilino kasi kung hindi po niya makokontrol o hindi po niya iingatan at may posibilidad po na mapunta po siya sa magkaroon po siya ng diabetes. Kaya po yung kanyang check-up ngayon ay okay lang din, pero ang ano ni doktor, kinakailangan mag-ingat. Tapos po yung kanyang cholesterol po, na check na rin po ang resulta po ng kanyang cholesterol. Meron po siyang bad cholesterol, kaya po siya nagkakaroon ng palpitation sa kanyang puso dahil po ito po yung meron siyang, ito po yung cause ng pagkakaroon po ni Tatay Abilino ng palpitation sa kanyang dibdib. So binigyan po siya ng gamot
At dahil rin po doon sa kanyang diagnose na borderline, so, nagbigay po si doktor ng gamot para po dito sa kanyang cholesterol para mapigilan yung pagtaas. Ito po yung mga binigay na resita ng doktor, yung para po sa kanyang bad cholesterol. Nagbigay po si doktor ng rosuvastatin, anti-cholesterol po para po sa bad cholesterol ni tatay. Ito po yung kanyang gamot. Isang beses lang po iinumin. Tapos po yung losartan, continue lang po sa pag-inom. Sa gabi mo rin iinumin yung losartan, pero kakain ka muna tatay. Ang pag-take nito, halimbawa, pwede ang pag-take nito, kakain ka muna, tapos iinom ka ng itong anti-cholesterol, itong rosuvastatin, tapos ilang segundo, stop ka muna, tapos inuman mo ulit yung losartan. Kung hindi kaya na pagkasunod ng pagkainom mo ng unang gamot, ang gawin mo, mag-stop ko muna ng ilang minuto, tapos inom ka ulit ng gamot na katulad ng losartan, o kaya itong rosuvastatin. Nasa sayo kung anong uunahin mong inumin, kung losartan muna, tapos itong anti-cholesterol po. Isang beses lang po sa gabi po iinumin ito. Tapos po, ang carvedilol po, ang 6.2 grams, ay ang pag-inom nito isa sa umaga, iinom ka, kain ka muna bago uminom ng gamot. Ang sinuggest po ng doktor, stop muna tatay sa pag-inom ng amlodipine. Ito po muna yung ititik ni tatay, yung carvedilol, yung 6.2 grams, yung po muna ang ipinaiinom. Imbis na amlodipine, ito po muna yung pinainom ng doktor, ang carvedilol, dahil may kasama po itong pampakalma sa pagpintig ng tibok ng puso ni Tatay Abilino. So ito po muna. Ang pag-inom po nito tatay ng carvedilol, isa sa umaga, kakain ka muna, tapos at pinakaano mo sa gabi, umaga, tapos sa gabi inom ka. Isang tablita lang po ang iinumin mo nito. Tapos ang pregabalin, ito po yung pregabalin na ito. Ang pregabalin po, mga kaponi, ay para po sa pamamanhid po ng balakang hanggang binti at hita ni tatay. Ito po yung niresita ng doktor para sa kanyang pamamanhid. Tapos ang pag-inom po nito tatay, sa gabi lang po ito. Pagkatapos mo kumain, i-alternate mo na lang muna. Pag nakainom ka ng losartan, pahinga muna ng ilang segundo o kaya ilang minuto. Tapos inom ng rosuvastatin, tapos pahinga ulit, tapos inumin mo ulit itong pregabalin. Para po ito sa pamamanhid ng iyong balakang hanggang binti at dito sa may hita, ang pregabalin. So yun po mga kaponi. At ang pinakahuling bigay po na vitamins ng doktor ay B-complex, Neurobion po yung ibinigay nila doktor para po sa kanyang ito po yung kanyang ito, niwa lang tayo. Ang pagtik po nito tatay sa umaga, pwede rin kain ka muna bago ka uminom nito. Sa umaga mong iti-take. Yun po ang mga gamot na niresita ng doktor. So ayan po mga kaponi, lahat yung kanyang mga gamot. Nabilhan ko po si Tatay Abilino. So umabot po ng mahigit 5,000 pesos yung kanyang check-up. Sa urinalysis, negative po. Okay po yung wala po siyang UTI.
Yung sa ECG niya, okay naman po. Negative po yung kanyang ECG. Yung kanyang X-ray, okay naman po. Yun nga lang po na nakita. Nasilip pa rin po yung kanyang injury, yung kanyang fractured nung mga nakaraang pa na hindi pa natin nakikilala si Tatay Abilino. Yung fracture niya sa chest niya, yung sa ribs niya, nakita yun. Kaya parang ano na siya, deform siya. Kaya napansin ng doktor na nagkaroon ng bali na buto si tatay nung mga nakaraang taon pa. Pero okay na po, naghilom na daw po. Wala naman daw po problema sa kalusugan ni tatay doon sa na-fracture na buto ni tatay. So yan lang po mga kapuani. At isusulat ko na lang po yung nahulog, sorry. So, ayan, hawakan ko na lang kasi naputol, nahulog. Nahulog doon sa may simento yung gimbal namin, naputol. Putol. Sulat ko na lang po sa papel at hihimay-himayin ko po para mas maunawaan ni tatay kung anong iinumin niya sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Yun po ang gagawin ko. So, ayan lang po mga kaponi at medyo malungkot si tatay kasi nagtatinatanong siya bakit daw po siya nagkaroon ng bad cholesterol. Bakit daw, sabi niya, mapayat naman daw po siya, bakit siya nagkaroon ng bad cholesterol. Sabi ko naman, sa aking pagkakaalam, nasa pag-iingat po natin ng ating katawan, ng ating kalusugan. Siguro rin na kailangan din mag-exercise ng tama at yung tamang pagkain na tinitik natin sa araw-araw. Yun po yung ang aking kaalaman, yun lang po ang aking pagkakaalam. Kaya pati daw yung sa borderline, tinatanong ni tatay kung ano daw borderline. Yun nga po yung malapit na sa papunta na sa diabetes. Ang advice ng doktor, after 1 month, pinababalik po si Tatay Abilino sa follow-up check-up niya po sa May 23 yata ang follow-up check-up ni tatay para po sa kanyang blood test. Yun lang naman po yung ni-request ni doktor. Tapos i-observe daw po ni tatay kung anong nararamdaman niya pag uminom siya ng yung sa para po sa papalpitit ng kanyang dibdib, yung sa gamot na iinumin niya, i-observe daw niya po muna. Sabi ng doktor kung ganun din ulit o kaya may pagkakalma ng kanyang papalpitit. Sana lang na magkaroon ng mas magandang epekto sa pag-take ng gamot ni Tatay Abilino para mas masaya tayo. Siyempre, kailangan siyempre, samahan natin po ng pananalig sa Diyos. So, yun lang po. At salamat po sa iyo, Anonymous, sa iyong pagmamahal ng lubos kay Tatay Abilino. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong tulong sa akin. Ito na ang iyong tulong, dinala na ako sa hospital. Pinakagamot na ako. Nandito kami ngayon, ang galing pa kami sa hospital sa pagtulong nila sa akin, sa inyong tulong naman sa akin. Anonymous, itong sakit ko ito, pag-iingatan ko ito, hindi na ito babalik. Maawa naman ang Panginoon sa akin dahil Anonymous, ang yung tulong ang nakapasaya sa akin damdam. Ang tumulong sa pagdala sa ospital. Nagpapasalamat ako naman sa kanila. Kaya kung wala itong tulong niyo, siguro hindi ko na alam. Wala akong naasahan yung gasto pagpagamot sa aking sakit. Kundi dahil sa inyo, masaya ako sa inyong tulong at sa nagdala sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil ang kabaitan
nga nanggaling sa Panginoon, galing sa Panginoon na ibinigay nila sa atin. Malaki itong pasalamat ko Anonymous, sa inyo, sa inyong lahat, itong pagtulong niyo sa akin. Salamat, Sir Pony Ruby, sa inyong mga tulong sa akin. Hindi ko ito malilimutan kahit kailan pa man habang may buhay. Maalaala ko ito habang may buhay pa ako. Po, tatay, welcome po. Wala pong anuman. Basta magdasal lang po tayo at magtiwala sa Diyos. At ayan po mga kaponi, umaapaw na pagpapasalamat ni Tatay Abilino sa inyong mga tulong sa lahat ng sumusuporta kay Tatay Abilino. Kay Tita Mayang, salamat sa laging pagmamahal na pagsusustento sa pag-ayuda sa monthly nila Tatay Abilino. At lubos po kami nagpapasalamat at umaapaw po ang kasiyahan ni Tatay sa inyong mga tulong na napapaabot po ng Pony Vlog. Maraming salamat po, Anonymous. God bless po sa iyo at sa iyong pamilya. Lagi pong mag-ingat at lagi pong magandang kalusugan sa iyo. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. God bless po. To God be the glory. Bye-bye po mga kaponi. Bye, Tatay. Ayan, ginabi po na po kami. Bye po.